ika-23 ng Agosto, taong 2008. Sa araw na ito inilunsad ang isang malawakang pagkilos. Sa tulong ni Presidential Advisor on Rural Electrification Father Francisco Silva, inilunsad ng pamunuan ng PELCO-2 ang kulturang revolusyonaryo sa pamamagitan ng tactical plan. Layunin ng tactical plan ang labanan ng mga pangunahing salot sa pag-unlad ng kooperatiba, tardinismo, tamatismo at kawatanismo. Bilang panimulang hakbang ng pagkikibaka, isinagawa ng PELCO-2 ang Daily Reflection Question Information Message o RQIM, ang pagtitipon ng mga empleyado upang pag-usapan ang hakbangin ng pagkilos at hikayatin ng lahat na yubakap sa mga pamantayan ng pagkikibaka. Kailangan may pakalat na natin sa kanila ang ating programa. Doon natin makikita ang tunay na kalitatibong solid organizing. Ito yung quality. Layunin ng RQIM ang pag-ibayuhin ang maling kultura na umiiral sa hanay ng mga empleyado. Sa mga sumunod na araw matapos inilunsad ang RQIM, naging kapansin-pansin ang biglaang pagbaba ng tardiness rate at ang pag-angat naman ng antas ng pagpasok sa trabaho ng mga kawani. Batid ang labis na pangangailangan na gawing armado sa tamang kaalaman ng kakayahan ang mga unang linya ng depensa ng kooperatiba. Ipinasok sa tactical plan ang komprehensibong pagsasanay sa mga linemen at meter readers upang maging mabilis ang paghahatid ng serbisyo sa mamamayan. Upang lalong mapagtibay ang mga pundasyon ng pagkikibaka, ginawa ang pagtitipon ng mga lider ng bawat departamento at unit ng kooperatiba. Sa isang Planning, Organizing, Leading and Controlling Workshop o POLC, nailatag ang mga usapin at pamamaraan hinggil sa tamang pagpapatakbo ng makinarya ng PELCO-2. Layunin ng POLC ang gawing matatag ang struktura ng pamunuan ng kooperatiba. Sa patuloy na pagyakap ng mga kawani at liderato sa mga pamantayan ng kulturang revolusyonaryo, ang pangunahing nakikinabang ay ang miyembro konsumadores, ang parokyano at nagmamay-ari sa kooperatiba. Isang layunin ng tactical plan ang pagkakaroon ng matibay na alyansa sa mga konsumadores tungo sa tunay na pag-unlad ng kooperatiba. Sa pagkakaisa ng parokyano at tagahatid serbisyo, nakamit ng PELCO-2 ang pagbabago sa mga pangunahing aspeto ng operasyon, mga indikasyon ng tagumpay ng kulturang revolusyonaryo.
Ang pag-angat ng antas sa pangongolekta o collection efficiency ay isang napakalaking dahilan sa pananatiling matatag ng PhilCo 2 sa aspetong pinansyal. Ang ibayong sipag sa pangongolekta ng mga kawani, ang kooperasyon ng consumer sa pagbabayad sa taktang oras, at ang pag-angat ng pag-atid serbisyo ang siyang nagbibigay daan sa pag-angat ng collection efficiency. Ang isang barometro sa pagsulong ng kooperatiba ay ang system loss nito, ang nawawalang kita sa hinang electric pilferage at ang hindi maayos na linya ng elektrisidad. Isang programa sa tactical plan ay ang pagsasaayos ng mga primadong linya ng kuryente tungo sa konsumadores upang manatiling tuloy-tuloy ang daloy ng serbisyo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 30 taong pag-atid serbisyo, nakapagrehistro ang kooperatiba ng pinakamababang system loss nitong June 2009. Sa pag-angat ng koleksyon at patuloy na pagbaba ng system loss, sa pagkakaisa ng mga kawani, sa alyansa ng liderato at ng miyembro konsumadores, at sa pananatiling matatag ng PhilCo 2, ang tagumpay ng pakikibaka ay makikita marahil sa pagkilalang ibinibigay sa kooperatiba. Sa ginanap na Easy Lumens Awards, tumanggap ang PhilCo 2 ng mga parangal na nagpapakita ng ibayong imahe nito sa larangan ng power distribution. Mga parangal na nagbibigay ng ibayong diwa sa damdamin ng bawat isang nagmamahal sa kooperatiba. Mga parangal na sumisimbolo ng tagumpay ng ating simulanan.